Guys, welcome back to my YouTube channel, and for today's video ay isi-share ko sa inyo ang step by step kung paano nga ba at ano ang mga process na gagawin mo kapag magta-travel ka abroad, lalong-lalo guys kapag first timer ka. Meron akong mga list dito na mga dapat mong gawin step by step pagdating mo sa airport guys, para maiwasan natin ang pagkaka-offload kasi sayang naman ang gastos, diba guys? So today, naisipan kong gumawa ng video kasi meron akong isang viewers na nagtatanong sa akin kung paano nga ba ang process kapag first time na magta-travel, kasi natatakot siya kasi baka masasayang ba yung gastos niya. Oo nga naman no, pinag-ipunan mo yung travel mo tapos hindi ka pala makapasa sa IO. Tapos ayun guys, napakasimple lang naman ang mga tanong ng IO, pero dapat makomplete mo yon para maiwasan ang pagiging offload natin kasi sayang din yung magagastos. So kapag first time mong mag-travel abroad guys at solo traveler ka pa, so dapat i-prepare mo yung mga documents na dapat na hihingiin in case na hingiin pala ng immigration sa inyo. So ang mga documents na basic documents guys na hinihingi ng IO is unang-una is passport, kasi doon sila magtatatak or doon nila i-scan yung passport mo sa system nila para malalaman nila kung. So guys, gumawa pala ako ng list ng mga possible question ng immigration guys. Medyo mahaba to guys kasi hindi iba-iba kasi ang immigration guys. Minsan naman merong hindi mahigpit, merong pero kadalasan talaga naghihigpit sila guys kasi para din naman yun sa seguridad natin. So ang dami kong mga possible na question na tinitake down dito guys. Tapos ang tips pala guys, kapag tinanong ka ng IO, dapat kung ano yung questionnaire, yun lang yung sasagutin mo. Huwag ka ng madaming explanation kasi doon pa sila doon pa sila para pagdududahan ka, ganyan. So, unang-una, ang tinatanong ng IO guys is, saan ang punta? Tapos sasagutin mo lang guys, so for example, Malaysia, ganyan. Ano ang gagawin doon, ganyan. Tapos, yun, sasagutin mo lang na for travel, ganyan. Minsan naman, nagsasabing may trabaho. Yan ay yung mga napaka-importante guys, nagtatanong sila, saan nagtatrabaho, may trabaho ba, ganyan. Kapag sinabi nila guys, may trabaho, sasagutin mo lang guys kung oo, may trabaho ka. Tapos ang inaano nila is titingnan nila yung COE. May dala ka bang COE, company ID, ganyan. Kasi titingnan nila yung proof na meron ka talagang trabaho guys. So dapat diba i-ready mo yon. So ipapakita mo ngayon yan sa IO guys. Tapos ang tatanungin din pala nila guys kung private or government employee ka. Kapag ka private naman, ang hinihingi nila is COE, company ID. Kapag government naman guys, ay napaka-importante na mag-gather ka ng authority to travel. Kasi meron akong nakasabayan doon, nakausap ko siya, government employee din siya guys. Tapos hindi siya nag-gather ng authority to travel, ganyan. Mas nauna siya sa pila, tapos naririnig ko sa kabilang counter na ang daming hiningi sa kanya, tas authority to travel. Parang na-offload yata siya guys, hindi siya natuloy kasi hiningian siya ng authority to travel. Hindi yata siya nakapag-gather kasi nung nagkwentuhan kami sa pila sa immigration, sabi niya, hala, hindi ako na kumuha ng kasi ang tagal daw sa kanila. Tapos sabi ko, try mo na lang kasi So, ito yung mga nililist ko guys na kailangan pag pumunta ka, magta-travel ka sa ibang bansa. So, dapat prepared mo yung mga documents niya, yung mga sinasabi ko guys. Documents will need your trip. Tapos, a valid passport guys, yan yung number 1 kailangan. Dapat valid siya ng 6 months guys.
ang ano ng passport. Yung malapit na mag-expired guys, yung mga 5 months ganyan, naku hindi, wag mo nang subukan guys, mag-renew ka na habang may time ka pa. At pagkatapos round trip ticket guys, yan yung mga kailangan. And then boarding pass, ganyan, dapat naka-attach na yan sa passport mo after mo na ng check-in, diba? Tapos depende guys kapag travel agency yung gamit mo na yung travel mo doon, 'di ba? May kinuha ka sa travel agency, ganyan. Dapat kumpleto 'yun, guys, ha. Dapat meron kang travel agency booking agreement. Number 1 'yan. Hinihingi talaga 'yan ng IQ, guys, kapag gumamit ka ng travel agency. Ako kasi kadalasan na travel ko is DIY lang guys. Ako lang lahat nagbubook kaya ayun, number 1 yun. Kailangan mo yun ng agreement from agency guys. Tapos sumini ka rin ng copy ng itinerary. Diba kapag ka naman travel agency yung travel agency yung binook mo guys, meron naman yung mga itinerary, meron silang binibigay na mga itinerary per day, ganyan. Hingiin mo rin yun guys. Tapos possible na mga question ng IO guys is about your country nga pupuntahan doon, di ba? Kapag may kasama ka naman na minor guys, tapos hindi mo siya kunwari pamangkin mo lang or ganyan, kailangan mong mag-gather ng DSWD na travel clearance guys. Tapos marriage certificate. So, ano nga ba ang mga question na kadalasan tinatanong ng IO natin dito sa Pilipinas guys kapag magta-travel ka sa abroad? Itong sasabihin ko sa inyo guys is based lang to sa mga experience ko na kapag nagta-travel ako, kung ano nga ba ang mga possible question ng IO sa akin. So number 1 guys, ang tinatanong lang sa akin is saan ang punta, tapos yun sasagutin mo lang guys kung ano yung tanong niya, yun lang ang dapat mong isasagot. Huwag ka nang dami pang explanation kasi parang doon ka pa mas lalong gigisahin ng IO kapag ang dami mo pang sinabi. So kapag sinabi niya na saan ang punta, so for example, sasabihin mo lang pupunta kang Malaysia, ang next na question na follow-up question niyan guys is working, tapos yun, sasabihin mo naman guys kung may work ka ba, ganyan. Kapag sinabi mong oo, yun, nanghihingi silang ng documents guys na kung meron ka bang dalang COE, ganyan. Kapag sinabi mong wala, so manghihingi sila ng company ID kapag wala kang dalang COE, ganyan. Kaya dapat mag-ready ka na guys kung ano yung mga possible na i-question sa'yo or hihingiin sa'yo ng IO para wala kang aberya, makakalusot ka talaga guys kapag purely naman na travel ang punta mo doon. Ang next na follow-up na question guys na naranasan ko is ilang days, ganyan. Sasabihin mo lang guys kung ilang days kang pupunta dyan, tapos kapag may IO naman na ganyan, o sige patingin ng round trip ticket mo, tapos yun titingnan nila kung tugma ba yung sinabi mo sa kanila kung kailan ka babalik ng Pilipinas. Tapos ang next follow-up naman niya na question guys is solo traveler ka ba, ganyan. Kadalasan kasi guys, group kami guys, kasama ko yung anak ko or kasama ko yung workmate ko, ganyan. So sinasabi ko na hindi po group kami, ganyan. Kasi hindi ko pa na-try na mag-solo traveler guys. Pero marami namang solo traveler na nakakalusot naman sa IO guys. Lalong-lalo na kapag complete ka naman. Ba't hindi ka papayagan na mag-travel, di ba? Kapag kompleto ka naman. Tapos, ang next na nung nagpunta kami ng Hong Kong guys, ang naalala ko na tinanong pa sa akin is, saan ka mag-i-stay, ganyan. Kaya kinabisado ko yung address ng hotel namin guys. Ayun, natanong nga sa akin yun. Tapos yun, tinatanong din pala guys
tinanong din sa akin kung ano yung klaseng work ako, kung government ba, kung public, ganyan, government or private guys. Ayun, sinabi ko na government, ayun, hiningian na ako ng authority to travel. Tapos yun, tiningnan niya na lang yung authority to travel ko guys, and then sinabi niya sa akin, okay, tingin sa camera, ganyan, tapos enjoy, ganyan. Lalo na kapag mabait guys yung IO. Tapos kapag may kasama ka naman na anak guys, madali lang din naman. Yung anak ko, tinanong lang sa kanya sinong kasama mong mag-travel, tapos sabi ng anak ko na mama ko, ganyan, tapos tinuro ako sa kabilang window kasi hindi kami sabay sa counter guys, isa-isa kasi yung gusto ng IO guys. Pero kapag baby pa yung ano mo, pumapayag sila na family kayo na ano, kunwari tatlo kayo tapos maliliit pa yung bata, yun po, pumapayag naman sila na group na kayong pupunta sa isang counter. Kapag malaki na, kagaya ng anak ko guys, 17 years old na siya, isa-isa kaming pumila sa ano guys, hindi pwedeng sabay. Tapos yun, tinanong lang sa kanya kung sinong kasama niya mag-travel, tapos sinabi niya na mother ko, tapos tinuro niya ako sa kabilang window guys. Ayun, hindi naman siya hiningian or hindi na siya tinanong ng iba kung ano-ano pang mga ano, tapos pinatingin na kaagad siya sa camera, tapos yun, good to go na siya guys. Mas nauna pa nga siyang pumasok kaysa sa akin. Tapos yung sa tita ko naman guys, na senior citizen, wala siyang work, ganyan. Ang tanong lang sa kanya is saan ang punta, sino ang kasama, ganyan. Tapos sino yung nag-sponsor sa travel na ito. Tapos ang sagot ng tita ko is ako, kahit hindi naman ako ang travel niya, yung mga anak niya. Kaso inano ko na lang sa kanya na sabihin mo na ako para hindi na siya hingian ng kung ano-ano pa, baka hingian pa siya ng sponsorship, ganyan. Hindi naman siya nag-gather ng ganun guys, para ano. So ang bilis lang din niyang nakalusot sa IO guys. Tapos senior na din naman siya. So ayun, ang inano lang na sinong kasama, ganyan, sinong nag-sponsor ng travel niya, ganun. Ayun, tapos tinataka na kaagad siya, pinatingin na kaagad siya sa camera, ganyan. Napakadali lang naman guys kapag ang purpose talaga ng alis mo is travel. Pero kapag may iba ka pang ano, kunwari, ang purpose mo, kunwari nagta-travel ka, tapos yun naman pala, pagdating mo doon sa ibang bansa, maghahanap ka na ng trabaho, ganyan. Yan yung iniiwasan ng IO natin guys na mangyari. Kasi, di ba, meron ng mga napapabalita na may mga masamang nangyari doon. Ang nakalagay sa system nila is tourist lang, tapos pagdating pala doon naghahanap ng work, tapos minalas, may nangyaring ano. Yan yung mga iniiwasan ng IO natin guys. So hindi rin natin sila masisisi bakit naghihigpit sila sa mga purely nagta-travel lang talaga, kasi tayo din namang mga Pilipino ang gumagawa ng kalokohan or ng hindi maganda na nagsisinungaling para lang makaalis. Alam naman natin guys na mahirap dito sa Pilipinas makahanap ng malaking sweldo, pero pwede naman tayong dumaan sa tamang proseso guys, para din naman yun sa kaligtasan natin, diba? So ang video na to guys is sinishare ko kasi meron akong isang subscriber or viewers na nagtatanong siya step by step, kasi first time daw niya magta-travel papuntang Malaysia guys. So natatakot siya baka masayang daw yung gastos niya. Syempre yung travel natin guys, hindi na pinag-iipunan natin yan ng matagal, ganyan, para makapunta tayo sa mga dream destination natin. So ayun lang guys, yung mga tips ko na dapat mong sundin, dapat i-ready mo. So i-end ko na tong vlog ko ngayon guys. Kung meron pa kayong mga katanungan na hindi ko pa nasabi is pwede nyo akong i-reach out sa aking Facebook account at
at saka sa Instagram, at pwede rin kayong mag-comment dito sa aking YouTube channel guys. Magre-reply naman ako kapag nabasa ko kaagad yun. Tapos maraming salamat sa panunood guys. We'll see you on my next vlog. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel guys. Thank you.